Kinakabahan ako habang papatungo sa ikalawang palapag. Ito na ba ang simula? Marami akong tanong pero hindi ko namang magawang itanong sa kanya. Marami akong gustong sabihin pero pinipigilan ko rin ang sarili ko. Marami na akong napagdaanan sa buhay. Kailan kaya ako magiging masaya? Yung totoong saya, yung hindi panandalian lang. Ayoko pang makaharap si Hunter. Ayokong malaman niya na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. Napalunok ako nang makarating ako sa tapat ng room 14. Humigpit ang kapit ko sa mga gamit na dala ko habang nagdadalawang isip ako na katukin ang pinto. Humugot ako ng malalim na hininga bago kinatok ng pangatlong beses ang pinto. Housekeeping, masigla kong sabi sabay ngiti. Umawang ang labi ko at napaatras nang biglang bumukas ang pinto at ibinungad sa akin ang nakatuwalya lang na si Hunter. Basa-basa ang kanyang buhok habang ang mga tulong tubig ay dumadaloy patungo sa maganda niyang pangangatawan. Hindi ko maiwasan ang mapalunok. Come here. Binuksan niya ng malaki ang pinto tsaka tumalikod sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga tsaka pumasok sa loob. Wait for a minute, magbibihis lang ako. Aniya at nagmamadaling pumasok sa walk-in closet. Naibagsak ko ang mga gamit na dala ko nang makita ko na wala namang kalat sa kwarto niya. Parang pinalinisan na kasi. Ipinilig ko ang ulo ko at dinampot ang dustpan at walis tsaka naghanap ng kalat. Narito ako para maglinis, hindi para sa kanya. What the hell are you doing? Napatalon ako sa gulat nang marinig ko ang malalim at iritado na boses ni Hunter. Nang nilingon ko siya ay nakasuot na siya ng puting t-shirt at naka-shorts na. Salubong ang kanyang kilay habang tinitingnan ako. Naglilinis. Nag-iwas agad ako ng tingin at nagpatuloy. Pero ganun na lang ang pagkagulat ko nang bigla siyang lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko kaya nabitiwan ko ang walis. Umawang ang labi ko nang hinila niya ako patungo sa may upuan at puwersahan ang pinapaupo. Hunter, you're not gonna clean my room. Pagputol niya sa sinabi ko at akmang tatalikuran ng bigla kong hinawakan ang braso niya at aksidente ko itong nahaplos. Pero agad kong binitiwan nang humarap siya sa akin. Para akong nakuryente sa kanyang mga kamay. Bumilis ang tibok ng puso ko nang humilig siya papalapit sa akin. Ang kanyang kamay ay nakasandal sa lamesa habang nililiitan niya ako ng mata. Natatakot ka ba sa akin? Hindi makapaniwala niyang tanong. I am not going to eat you. He grinned. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Hindi. Bumantong hininga siya at lumayo sa akin. Don't worry, I am not going to touch you without your permission. I just want you to join me on my breakfast. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Tapos na akong kumain at may trabaho pa ako, pagdadahilan ko. Totoo naman, may trabaho pa ako at hindi magandang tingnan na ang isang housekeeper ay nakikisalo sa guest. Kapag nalaman yun ng head namin, baka ipapatanggal ako. You're so thin. Are you even taking care of yourself? Okay lang naman ako. Let's eat. Hindi niya ako pinatapos at naghila ng upuan sa harapan ko. Nag-order na ako. Hunter, pagpigil ko sa kanya. Sumalubong ang kilay niya at natigilan. Should I talk to the captain again and tell him that the plan will not be cancelled? Pambabante niya. Umawang ang labi ko at nakaramdam ng takot. Wala akong magawa kundi ang pumayag sa gusto niya. Tahimik ko lang siyang pinagmasdan habang inilapag niya sa hapag ang mga pagkain. May bacon, eggs, fried rice and hotdog. Nilagyan niya pa ako ng isang baso na gatas. Let's eat. Ngumiti siya sa akin at kinuha ang kubyertos. Tahimik lang akong kumakain habang siya ay panay salita. Binilisan ko ang pagsubo dahil baka may makakita sa amin. Are you living here for good? What about your mother? Does she knows that you're here? Sunod-sunod niyang tanong. Napalunok ako. Hindi. Are you still not in good terms? Nabitiwan ko ang tinidor at napatingin sa kanya. Naiirita dahil sa dami niyang tanong. Hindi na bago iyon. Tsaka, why are you asking? Hinunutin ko siya ng noo. Nandito na ako diba? Tinanggap ko na ang gusto mong maging kabit ako ulit. Huwag mo na akong tanungin na parang wala kang alam. Yumigting ang panga niya. Hindi kita kabit. Natawa ako. Ano ba tawag mo sa isang katulad ko? Pok-pok. Siyempre, kabit ako. Ano bang bago dun? If you are not being heartless, baka wala ako rito. Kung hinayaan mo lang sana sila, hindi ako magtitiis sa'yo.
Sumikip ang dibdib ko matapos sabihin iyon. Hindi ko gusto ang maging kabit niya. Wala na akong balak pa na bumalik sa nakaraan. Pero siya, para niyang pinaglaruan ang buhay ko. Bakit hindi niya ako tinitigilan? Bakit hindi siya makapaghintay sa asawa niya? Kung ayaw Irma edi hindi. Bakit niya pa ako dinadamay? Tahimik na sana ang buhay ko. Let's not talk about that, Hope. No. Umiling ako at tumayo. Let us talk about that, Hunter. Para naman mamulat ka, narito ako sa harapan mo hindi dahil mahal kita, kundi dahil sa mga taong napamahal na sa akin. Sa islang naging tahanan ko. Napaatras ako nang tumayo siya at marahas na hinila ako papalapit. Kita ko ang pag-alab ng kanyang mga mata habang salubong ang kanyang kilay. Is that what you want? You want me to be heartless and make you my slut instead? Ngumisi siya at hinaplos ang labi ko. Nanigas ako nang sinabi niya iyon. Umawang ang labi ko at hindi nakapagsalita. Slut, ganun ba ako? Kumirot ang puso ko at kusang nagsilabasan ang mga luha sa aking mata. Umiling ako sa kanya at mahina siyang itinulak. Lamambot ang ekspresyon niya nang makita akong lumuluha. Agad niyang binitiwan ang kamay ko at sinapo ang mukha. No, natatarante niyang sinabi at umiling. No. Stop crying. I'm sorry. I didn't mean it. Mas lalong bumuhos ang luha ko nang bigla niya akong niyakap at hinalikan sa noo ng paulit-ulit. I'm sorry, baby, please don't cry. No, pagtatahan niya sa akin. Sana hindi na lang siya kasal no. Sana akin siya talaga. Pumikit na lang ako at dinama ang kanyang mainit na yakap kahit sandali lang. Isang oras ang tinagal ko sa kwarto ni Hunter at si Wendy na isa sa mga katrabaho ko na sobrang moldita ay pinaniningkitan ako ng mata. Bakit ang tagal mo nakapaglinis sa room 14? Nagtatakang tanong niya sabay taas ng kilay. Si Fiona na kasama niya ay pinipigilan siya sa kanyang ginagawa. Hindi ko alam kung ano ang problema ni Wendy sa akin pero ako ang palagi niyang pinag-iinitan. Are you flirting with our guest? May anak ka na porbida ka. At ikaw naman Fiona sana ako na lang yung pinatawag ng front desk. Inis na sambit ni Wendy bago kami tinalikuran. Sorry miss, sorry talaga. Si Fiona sabay habol kay Wendy. Ewan ko kung bakit, pero kapag narito siya ay kalaban ang tingin niya sa aming lahat. Pareho lang naman kami ng nililinisan. Napabuntong hininga na lamang ako at dumiretso sa stock room. Hindi ako makapaniwala iha. Napakabait naman pala ng puso ni Mr. Vanderbilt. Manghang sambit ni Tia Teresita nang makauwi ako. Tulog pa si Theodore kaya naman ay nakapagpahinga pa ako ngayon. Kinuwento ni Tia ang tungkol sa kanilang meeting. At masaya ako para sa kanila. Hindi nila deserve ang mapaalis sa lugar kung saan sila nagmula. At mabait. Kung talagang mabait siya, hindi sana siya ganito sa akin. Papasok na ako sa work, Tia Teresita. Pamamaalam ko sabay halik sa pisngi ng anak ko. Sige, iha, mag-iingat ka. Ngumiti ako sa kanya tsaka lumabas na ng bahay. Mabuti at may dumaan agad na tricycle kaya hindi ko na kailangan maghintay pa. Terry na po, sambit ko kay Manong driver nang makaupo na ako. Bumalik muli ang sa aking isipan ang nangyari kahapon. Niyakap niya ako at paulit-ulit na nag-sorry na para bang may mas malalim na dahilan pa. Iniisip ko rin kung ano na naman ang gagawin. Ayokong palagi niya akong tinatawag dahil makichismis kami at nasa trabaho ako. Nang makarating na kami sa resort ay binayaran ko na si Manong tsaka bumaba sa tricycle. Ninitian ko ang mga nakakasalubong ko na turista. Dumaan ako sa likuran para mas mapadali ako sa locker room kung saan naroon ang uniform ko. Nang makarating ako ay binuksan ko ang locker ko tsaka nagsimulang magbihis. Natigil lang ako sa pag-aayos ng buhok ko nang makita ko si Wendy na pumasok at binuksan ang kanyang locker. So, tinaasan niya ako ng kilay sabay pasada ng tingin sa kabuuan ko. Kamusta naman ang buhay single mother? Hindi ka ba nahihirapan? Kumunat ang noo ko sa tanong niya. Pinagpatuloy ko ang pag-ayos sa buhok ko tsaka siya sinagot. Oo, masaya kaya kapag may anak, sagot ko sabay bilang sa kanya. Hindi naman mahirap. Inirapan niya ako, stay at home ka na lang sana. Ano kaya iisipin ng anak mo kapag nalaman niya na ang ina niya ay nakikipaglandian sa mga guest? Tumawa siya, I mean, don't get me wrong. Grabe ka kasi makaayos sa sarili mo, hindi halatang may anak ka.
Tumango ako at tinaasan siya ng kilay. So, ano ang gusto mong iparating? Ngumiti siya sakin. Wala lang, di lang bagay sa'yo. Nailagay ko ang dila ko sa may ngipin ko at padubog na sinarado ang pinto ng locker na siyang ikinagulat niya. Ano ba ang paki mo? Iritado kong tanong. Wala. Wala ka naman palang paki. Manahimik ka, pagputol ko sa kanya at tinalikuran siya. Lalabas na sana ako sa locker room nang bigla siyang magsalita. Ayoko talaga sa'yo, parang may tinatago ka, nasa loob pala ang kulo mo. Huwag kang pa bida-bida rito, bagong solte ka lang. Nilingon ko siya at tinaasan ng kilay. Nakita ko na medyo napaatras siya. Sinong nagsabi na nagpapabida ako? Si Jollibee ba ako? Come on, leave me alone. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Can you just mind your own business? Masyado kang pakialamera, Humakbang siya papalapit sa akin at tinulak ako gamit ang kanyang hintuturo. Ang tapang mo, Hindi na ako magtataka dahil sip-sip ka rin kay Ma'am Rose. Sa sobrang inis ko ay tinulak ko rin siya kaya ay napaupo siya sa upuan malapit sa locker. Namilog ang mata niya at nagulat sa ginawa ko. Huwag mo akong pakialaman. Sino ka ba sa tingin mo? Wala akong paki sa opinion mo, pumikit ka kung inggit ka. Kung wala ka namang magandang masabi, itikong mo ang bibig mo. Iyon ang huli kong sinabi bago ako lumabas sa locker room. Hindi ako pumapatol sa ganong klaseng away pero minsan, kailangan din natin patulan lalo na't pagtingin nila ay mahina ka. Nakita ko si Kayla sa may front desk habang kausap ang isang babae ngunit nang makita niya ako ay iniwan niya ito at nagmamadaling lumapit sa akin. Kathy, yung bakla, naglalaway na naman kay Papi Guest. Natatawang kwento ni Kayla at hinila niya ako patungo sa may pool. Doon, nakita ko si Hunter na lumalangoy sa pool. Napalingon ako kay Carlo na ngayon ay nakatulala pa rin habang nakatago sa isang halaman. Gusto kong matawa sa kanyang reaksyon pero tinakpan ko na lang ang bibig ko upang pigilan ang sarili na tumawa. Bigla siyang pinalo ni Kayla at napalakas yata kasi bigla siyang sumigaw. Ouch! Sigaw niya sabay lingon sa amin. Nanlaki ang mata ko nang makita kong natigilan si Hunter at bago pa man siya makalingon sa amin ay umupo kami agad at nagtago sa halaman. Hinila ko ang lelayan ng damit ni Carlo. Gage, bakit mo binobosohan ng guest? Natatawang tanong ni Kayla samantalang nangangati na ako rito dahil sa sobrang sikip. Bakit nga ba ako narito? Pakialam mo ba, Kayla? Umirap si Carlo at naghanap ng butas sa halaman. Pero shit, ang hot ni Papi. Kitang-kita ko ang bakat. Paano kaya kapag nakapasok na yun sa kipay ko? Hindi ko maiwasan ang mamula sa sinabi niya. Napakagat na lang ako sa aking labi at nag-iwas ng tingin. Bunganga mo, si Kayla sabay tingin sa akin. Tingnan mo si Catherine, namumula na. Ngumisi si Carlo at kinurot ang tagiliran ko. Feeling virgin pa itong si Kathy, para namang hindi napasukan nakabuo pa nga. Sarap siguro ng tatay dahil ang pogi ng bunga. Kinurot niya muli ang tagiliran ko kaya napasigaw ako sa sakit at napatayo. Pagtayo ko ay nagtama ang paningin namin ni Hunter. Napasinghap ko at nakita ko na natigilan siya sa pagpahid sa kanyang buhok ng kanyang tuwalya nang makita ako. Nilagay niya ang kanyang tuwalya sa kanyang kaliwang balikat tsaka ako kinunutan ng noo. Why are you here? Nagtatakang tanong. Nakita ko ang panlalaki ng mata ni Carlo at tinulak-tulak pa ang binti ko. Lumabas ka, baka makita kami. Bulong niya at kinurot pa ang binti ko. Kasalanan mo to, Carlo. Si Kayla, sorry na nga. Tuluyan na akong umalis sa may halaman. Napalunok ako. I was just. Ngumiti siya sakin. Come here. Umawang ang labi ko at naging balisa lalo na't narito ang dalawa kong kaibigan pero ganun na lang ang pagkadismaya ko nang makita ko na gumagalang sila sa damuhan, papalayo sa amin. Pinigilan ko ang sarili ko na matawa lalo na't natatarante sila. Kinagat ko na lang ang aking ibabang labi. Come here. Napabuntong hininga ako at lumapit sa kanya. Nang makalapit ako ay nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko at hinila patungo sa may restroom malapit sa pool. Nanlaki ang mata ko nang pumasok kami roon at sinandal niya ako sa pader. Hunter, sinarado niya ang pinto at pinagtagpo ang aming noo. Bumilis ang paghinga ko lalo na't naiipit at nababasa ako. Napasinghap ako nang bigla niyang haplosan ang labi ko bago ako siniil ng isang agresibong halik.
Napapikit ako at halos hindi makahinga. Pero nang maalala ko na may asawa siya ay tinulak-tulak ko siya. Ngunit dahil mas malakas pa siya sa akin ay mas lalo niya lang akong hinalikan. Umabot hanggang leeg ang halik niya. Nakaramdam ako ng kiliti at init sa aking katawan. Ngayon ko lang ito ulit naramdaman. Nanginginig ang kamay ko habang pilit ko pa rin siyang tinutulak. Matapos niya akong halikan ay sinapo niya ang mukha ko at pinagtagpo niya muli ang noo namin. Hinihingal kami pareho habang nakatingin siya sa akin. I missed kissing your lips, damn much. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Hunter, your wife. Napatalon ako sa gulat nang sinampo niya ang kanyang kamay sa pader. Why are you always mentioning her name every time nakasama kita? Huwag mo siyang isali sa usapang ito. Pinakasalan ko siya pero ikaw ang mahal ko. Please, don't feel guilty about US anymore, pagsusumamo niya. Hindi ako nakapagsalita. Ramdam na ramdam ko ang frustration niya. Please, I am also hurting. Nakatali ako sa babaeng hindi ko gusto, hindi ko mahal. Nasasaktan din ako, my life was miserable back then. My parents were damn controlling me. Ikaw ang kaligayahan ko, Kathy. Please, huwag mo naman akong itulak ulit. Sumikip ang dibdib ko. Sarili ko lang iniisip ko. Hindi ko iniisip na nasasaktan ko na rin pala siya. Pero ako ang niloko niya, ako ang ginawa niyang kabit. Kaya hindi niya ako basta-basta mapapaniwala ulit. Please, I want your whole you. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Nag-iwas muli ako ng tingin. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Hunter, I love you, pagputol niya. Nag-init ang pisngi ko at napayuko. My baby is blushing, how adorable. Umawang ang labi ko nang bigla niya akong hinalikan sa pisngi bago siya lumabas sa restroom. Nasapo ko ang dibdib ko at napaupo sa inidoro. Nanginginig ang kamay ko habang hinawakan ang pisngi kung saan niya ako hinalikan. Bumilis ang tibok ng puso ko at napakagat sa ibabang labi. Ano yun, Catherine? Babalik ka sa kanya. Ipinilig ko ang ulo ko at mahinang napasandal sa pader at napapikit. Ilang minuto akong nagstay sa loob bago ko naisip ang lumabas. Ang tagal mo naman yata. Natatawang sambit ni Carlo sabay tapik kay Kayla na nakatalikod. Nag-iwas na lang ako ng tingin at napaupo. Natulala ako saglit. Ano, pinagalitan ka ba ng guest? Gago itong si Carlo ikaw tuloy na damay. Paninisi ni Kayla kay Carlo at umupo sa tabi ko. Hindi naman. Kinagat ko ang labi ko. Lahat kami ay napatingin sa front desk nang tumunog ang telepono. Sinagot agad ito ni Sunshine. Hello, sir. Umawang ang labi ko nang tumingin si Sunshine sa akin. Request housekeeping, room 14. Catherine. Hindi natapos ni Sunshine ang kanyang sasabihin nang biglang sumulpot si Wendy, dala-dala ang mga gamit panlinis. Kumunot ang noo ko. Sunshine, ako na lang ang maglilinis. Mukhang pagod pa naman si Catherine. Nilingon niya ako at ninitian. Di ba? Hindi ako sumagot, kaya tumungo siya kay Sunshine tsaka dumiretso na sa hallway. Napairap si Carlo tsaka binalingan kami. Baka naman lalandiin lang si Papi. Mabuti na rin yun, Catherine, nang makapagpahinga ka naman. Tumungo ako at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Tsaka, gusto ko rin iwasan muna si Hunter. Isang oras, habang naglilista kami ng mga pangalan ng guest ay nagulantang na lang kami ng padabog na inilagay ni Wendy sa stockroom ang mop. Anong nangyari sa itsura mo, ining? Natatawang sambit ni Carlo habang may hawak na calculator sa kaliwang kamay. Napatingin ako kay Wendy na ngayon ay pinagpawisan. Ano ba ang ginawa niya? I won't clean that room again. Ang daming kalat, tsaka kung makapag-utos akala mo maid ako. Ang ganda ko maging maid. Reklamo niya at padabog na umalis. Nagtatawanan ng mga kasamahan ko at napailing. Malandi kasi, bulong ni Carlo sa akin sabay tawa. Napailing na lamang ako at nagpatuloy sa ginagawa. Gather, everyone. Natigilan kaming lahat sa aming ginagawa nang magsalita si Ma'am Rose. Ang kanyang buhok ay nakatali at ang kanyang suot ay formal na damit. Iba talaga ang aura niya, sa unang tingin mo sa kanya ay para siyang handang maninaga dahil sa hitsura niya. Siniko ako ni Carlo at inaya na maupo sa tabi niya. Wala kaming masyadong ginagawa ngayong araw dahil may meeting na magaganap at si Ma'am Rose ang lead. Hindi ko alam kung ano ang dapat pag-usapan namin pero halos lahat ng empleyado ay narito,
including some chef. Nang makaupo na kami ay tumayo si Ma'am Rose sa harapan at tumikim. Tiningnan niya kami isa-isa bago nagsalita. Narito ako sa harapan niyo upang ipaalam sa iyo na, huminto siya saglit ang huminga ng malalim. May bagong hotel na ipatatayo katabi lang sa resort at connected lang din. Umawang ang labi ko sa narinig. Si Kayla ay napatingin sa akin at napangiti. Tumango lang ako sa kanya at tumingin muli sa harapan. At may bago tayong uniform na mismong may-ari ang nagdisenyo. Umawang ang labi ko at si Carlo ay napatingin sa sarili niyang uniform. School uniform na ba susuotin natin? Gago, mahinang mura ni Kayla at sinapak ng mahina ang balikat ni Carlo na ngayon ay humahagikak na. Tumahimik ka nga riyan, baka mawalan ka na ng trabaho. Napailing ako at kinagat ang ibabang labi. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagtaas ng kamay ni Wendy. Siya ay nasa harapan, medyo malayo sa amin. Yes, Wendy? Ano ang gusto mong itanong? Tumayo siya at napahalukip-kap. Ma'am Rose, may problema po ba sa uniform namin at kailangan pang palitan? Maganda naman ang uniform namin. Tumango si Ma'am Rose at binalingan kaming lahat. Okay, I understand, Miss Wendy. Pero may isang guest kasi ang nagreklamo, masyado rong malazwa ang uniform natin at isa iyon sa nakakasira sa image ng developing resort dahil sa feedback ng isang guest. Umawang ang labi ko, saan naman ang malazwa sa uniform namin? Wala naman masyado naman yatang conservative ang guest na yan. Tsaka, kung ayaw niya sa uniform namin, pwede namang sa kanya na lang yun. Ma'am, isang guest lang naman yun. Ma'am, tsaka matagal na po ang uniform natin. Ngayon lang may nagreklamo, si Ollie na dismayado ang pagmumukha. Sumang-ayon naman ang iba dahil totoo naman. Bumantong hininga si Ma'am Rose at naupo sa upuan. Nilapag niya ang kamay sa lamesa at hinarap kami. Hindi lang siya basta-basta guest, kaya wala tayong magagawa. Tsaka isa pa, maganda ang new uniform natin, ipapakita ko rin sa inyo ang disenyo. Sige po, Ma'am Rose. Naintindihan po namin. Ngumiti siya sa amin sabay tayo. That's it for today, everyone. You may go back to your respective works. I also need to talk to Mr. Vanderbilt about something. Umawang ang labi ko nang marinig ko ang apelyido ni Hunter. Hindi ko mapigilan na sundan ng tingin si Ma'am Rose habang papalabas. Ano naman kaya ang pag-uusapan nila ni Ma'am Rose? Hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa namin kahapon sa restroom. Napahaplos ako sa labi ko at kinagat ito ng mariin. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil hanggang ngayon ay ramdam na ramdam ko pa rin ang mainit na halik niya sa labi ko. Napapikit ako at napangiti. Kahit sa panaginip man lang ay bumigay ako, kahit sa panaginip man lang ay okay kami at walang problema. Hoy! Napatalon ako sa aking kinauupuan sa gulat at agad nagmulat ng tingin. Nasa harapan ko na silang dalawa habang natatawang pinagmamasdan ko. Agad-agad kong ibinaba ang daliri ko na nasa labi ko at namula sa hiya. Nakita ba nila ang ginagawa ko? Nakakahiya kong ganun. Bakit? Nauutol ko na tanong sabay tayo. Binangga ako ni Carlo at kinurot ang tagiliran ko. Oy, may wet dreams na si Catherine. Pang-aasar niya at ngumisi ng malaki. Share naman ng wet dreams mo, girl. Mas lalo akong namula at nauna nang lumabas sa meeting area. Sinabayan naman nila agad ako sa paglalakad at inakbayan pa ako ni Kayla na ngayon ay ngiting-ngiti na. Curious talaga ako sa magiging boyfriend mo, Kathy, si Kayla at tumigil sa paglalakad. Nasa may hallway na kami, papatungo na sa labas, kitang-kita na ang maganda at malinaw na dagat. Oo nga, ngumuso si Carlo sabay hagod sa akin ng tingin. Kung straight lang talaga ako na lalaki, baka na in love na ako sa'yo, girl. Maganda ka, super, tsaka makinis, maputi, maliit pero mata NGOs ang ilong, mabilog ang mata, makarba ang labi, mahaba ang pilat mata, at tsaka makapal pa ang kilay. Para kang taga-Europe. Namula ako sa sinabi niya. Hindi ako sanay na pinupuri. Sanay ako sa mga panglalait. Hindi man nila nilalay pagmumukha ko, ang klaseng buhay na meron naman ako ang pinakikialaman nila. Ewan ko na lang talaga kung may magsabi pa sa'yo na pangit. Dagdag ni Carlo at inilingan ako. Sigurado ako may mga guest na rito ang nagugustuhan ka, hindi mo lang malalaman. Magsasalita na sana ako ngunit biglang sumabat si Wendy na dumaan sa gilid namin.
Tama na nga yung pagpuri nyo kay Catherine, Carlo, baka lalaki ang ulo. Ngumiti siya sa amin. Sus, inggit ka lang, eh. Kapuri-puri naman talaga si Catherine, Wendy. Hindi mo lang siguro matanggap. Alangan naman na sabihan ko na pangit kung hindi naman talaga. Si Carlo at binalingan kami. Humayo na tayo dahil may gagawin pa tayo. Dumiretso na kami sa front desk at nakita ko si Sunshine na kasalukuyan na may sinusulat. Narinig ko ang pagtawag ni Carlo sa akin na hindi pa yata ako tinitigilan. Share naman dyan ng wet dreams. Gaga, ang selfish mo. Sunshine, report mo nga kay Ma'am Rose si Carlo dahil sobrang ingay. Pabiro kong sumbong kay Sunshine na napatigil sa pagsusulat. Siguro dahil naingayan sa amin kaya tinikom ko ang aking bibig. Sus, inirapan niya ako at kinurot muli ang tagiliran. Patay ka sa kin mamaya. Nang makaalis na si Carlo kasama si Kayla ay hinarap ko muli si Sunshine. Pasensya ka na, Sunshine, mukhang na-disturbo ka yata namin. Nagangat siya ng tingin sa akin at ngumiti. Okay lang, tipid niyang sinabi tsaka kinuha ang papel sa gilid at inabot sa akin. By the way, nag-request ng Neil ang guest sa room 14. Ikaw muna since ikaw naman ang narito tsaka kailangan ko pang tapusin itong ginagawa ko. Tinanggap ko ang papel at tiningnan ang nakasulat. Order anything you like. Iyon ang nakalagay sa papel. Palihim akong napangiti at kinagat ang pangibabang labi. Okay, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Narito na ako sa kwarto niya habang siya ay kumakain sa harapan ko. Nakaupo lang ako sa tapat niya habang nakahawak ng mahigpit sa lelayan ng damit ko. You seriously don't want to join me? Tanong niya muli, iritadong-iritado niya. Tanging sleeveless lang na puti ang kanyang suot at short. Nahahalato ko na paborito niya ang kulay puti. Umiling ako at ngumiti lang sa kanya. Ngumuso siya. Come on, ano na lang ang gagawin natin? Nilapag niya ang tinidor na hawak niya sa pinggan at tiningnan ako. Wala talaga akong alam kung ano ang gagawin namin. Meron ba? Hunter, babalik na lang ako sa trabaho, sabi ko sabay tayo. Nakita ko na natarante siya. Mabilis siyang tumayo at naglakad para harangan ako sa may pintuan. Mas lalo siyang ngumuso sa akin at umiling. Please, pakiusap niya, can I go with you? Bigla akong kinabahan. Saan siya sasama? Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Gusto kong libutin ang buong isla. Pwede mo ba akong samahan? I also want to know your place, kung saan ka tumira. Hindi ko alam kung ano ang maisasagot ko sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba at takot. Para akong mawawalan ng kulay dahil sa tensyon. Kung pupunta siya sa bahay kung saan ako nangungupahan ay baka makita niya si Theodore. At kapag nalaman niya na may anak kami, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi pa ako handa sa bagay na yon. Kumunat ang noo ni Hunter nang mapansin niya ang reaksyon ko. Napalunok ako at naging balisa sa harapan niya. Nang humakbang siya papalapit ay napaatras ako. Nanginginig ang tuhod ko at ayaw kong makita ang mukhang nagdududa na sa akin. Ayaw ko pang malaman niya na may anak kami. Hindi ko naman siya ipagkakait, pero hindi pa ako handa. At kung pwede lang nalisanin namin ang lugar na ito para sa anak ko ay gagawin ko. Theodore is my secret, my precious little secret na konti lang ang nakakaalam. Hindi ko kinakahiya ang anak ko, pero hindi ko rin siya pinalandakan sa buong isla dahil ayaw ko ng isang magulong buhay. Are you okay? Nag-aalala niyang tanong sabay hawak sa kamay ko na nanlalamig. Napakura-kurap ako at agad binawi ang kamay ko at mas lalong napaatras. Kathy, kumunat ang noo niya. What's wrong with you? Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-aalala habang nakatingin sa akin. Kumapit ako sa isang upuan tsaka hinarap siya. Hunter, I think I need to go. What? Gulat niyang tanong at nataranta nang nilagpasan ko siya at nagtungo sa may pinto. Kathy, Natigilan siya sa pagtawag sa akin nang biglang mag-ring ang phone niya. Sabay kaming napalingon sa cellphone niyang umiilaw at kahit malayo ako ay nakita ko agad kung sino ang tumawag. Kumirot ang puso ko nang makita ko na asawa ni Hunter ang tumawag. Nag-iwas agad ako nang tingin ng nilingon ako ni Hunter. Pinahit ko ang pinto at nilingon si Hunter na nagdadalawang isip na sagutin ang tawag. Bakit ayaw niyang sagutin? Bakit hindi mo sagutin ang kanyang tawag, Hunter? Hamon na tanong ko.
Tiningnan niya ako ng malalim bago kinuha ang phone at sinagot. Nagulat ako nang bigla niya itong ni-loudspeak. Balak niya bang iparinig sa akin ang pag-uusap nila? Hello, malamig na sagot ni Hunter habang nakatingin pa rin sa akin. Kinagat ko ng mariin ang labi ko at humigpit ang hawak ko sa doorknob. What is your room number? Hindi sinasabi ng staff na ito tungkol sa room number mo. I am here in this freaking island, Hunter. Namutla ako sa narinig. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at gusto ko na lang nakainin ako ng sahig kung saan ako nakatayo ngayon. Umusbong ang kaba sa akin at nanginginig ang kamay ko. Narito ang asawa ni Hunter. She is here. What? Galit niyang sigaw at napasapaw sa noo. Ano ang ginagawa mo rito? Sumikip ang dibdib ko at nagmamadaling lumabas sa room niya. Para akong hinahabol ng aso habang tumatakbo. Nagtataka pa nga ang mga nakasalubong ko na guest. Bumalik ulit sa akin ang takot, kaba at guilty. Narito ang asawa niya, at sa pagkakaalam ko ay hindi niya hihiwalayan si Hunter. Kahit ano pa man ang naging kasalanan niya kay Hunter, hindi pa rin maipagkaila na asawa siya at legal sila. Ako itong kabit. Napahinto ako nang makarating ako sa first floor, mula sa malayo ay nakita ko kung gaano kaganda ang asawa ni Hunter habang nakikipag-usap kay Sunshine na ngayon ay takot na takot na. Hindi ko maiwasan ang mapalunok. Ma'am, I'm sorry, hindi ko masabi sa inyo kasi bawal po. Sana maintindihan niyo, ma'am. Para akong estatwa habang nakatingin sa kanila. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa takot at kaba na nararamdaman ko. Napatalon kami lahat sa gulat ng hinampas ni Samantha ang kanyang kamay sa counter at humilig. Halos ang lahat ng katrabaho ko ay nakiusisa na. Si Ma'am Rose naman ay wala pa. Ang sabi ni Hunter sa akin ay tungkol sa negosyo ang pag-uusapan nila at mamayang hapon pa raw. Why can't you tell me? Sigaw niya. Ako ang asawa niya, kaya may karapatan ako sa kanya. Bakit hindi na lang natin to tatapusin? Ipasasara ko itong resort niyong cheap. O baka naman hindi dahil may pinagtatakpan kayo. Baka may tinatago na babae ang asawa ko. Samantha, sabay kaming napalingon kay Hunter na ngayon ay nasa tamang ayos na. Nang magtama ang paningin namin ay agad akong nag-iwas ng tingin. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko at nakaramdam ng kirot nang nilapitan niya ang asawa niya. Nang lumingon si Samantha ay nabitiwan niya ang mamahalin niyang bag at sinalubong si Hunter. Akmang yayakapin niya sana si Hunter ngunit umiwas siya at mahinang tinulak. Babe, miss na kita. Malambing na sinabi ni Samantha sabay ngiti. What are you doing here? Malamig na tanong ni Hunter na ikinapawi ng ngiti sa labi ni Samantha. Hindi ko kayang makita ito. Isa ako sa dahilan kung bakit siya nasasaktan. Nakakagilty. Mas sumikip ang dibdib ko at nanunubog ang mata ko pero pinigilan ko itong tumulo. Nasa malayo ako, nakatingin sa kanilang dalawa. Ngayon ko lang napagtanto na bagay sila para sa isa't isa. Napasinghap kaming lahat at ang iba kong mga kasamahan ay nagpatikip sa bibig ng isinampol ni Samantha ang envelope sa pagmumukha ni Hunter. Kitang-kita ko mula sa malayo na lumuluhan na ang kanyang asawa habang si Hunter ay walang emosyong nakatingin dito. You want an annulment? How many times do I have to tell you that I will never let you leave me? You need to suffer, Hunter, for not loving me, and because of you, I lost the baby. Nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil sa narinig. Baby, may anak sila. Pinipiga ang puso ko nang marinig ko iyon. Bakit ganyan si Hunter? May anak na pala sila. Bakit pa niya ako ginugulo kung ganon? At kung namatay man ito, bakit niya ginaganon ang asawa niya? This is a torture. Parang gusto kong ipagdamot ng tuluyan ang anak ko mula sa kanya. Hindi ko na kaya itong nakikita at naririnig ko. Hindi ko na talaga maintindihan si Hunter. Magulo siya at parang walang direksyon sa buhay. Hindi ko na sila pinatapos panoorin dahil tumalikod na ako. Uuwi na ako.